Ang EQ ay mas malakas na predictor ng tagumpay sa buhay at saka sa trabaho. And of course, kahit sa personal na buhay kaysa sa IQ. May pwede kayong gawin para matulungan yung sarili niyo. And kapag nakakaramdam kayo minsan ng lost or feeling nyo wala ng pag-asa, may mga bagay pala na pwede pang magawa. So here it is. Charan! So ito yung certificate ko. So nag-take ako ng short course ng The Psychology of Emotion sa University of Cambridge. So ito na siya. Kumuha din ako ng charan! Creating Behavioral Change sa Wesleyan University. So, dalawa siya! So excited. So, ayun lang. Gusto ko lang siyang i-share sa inyo. Ang sarap pala ng pakiramdam na may nagagawa kang accomplishment for yourself. And etong short course na to, nakatulong siya sa akin para mas makilala ko yung sarili ko, mas maintindihan ko yung emotions. But this doesn't mean na sobrang galing ko na or na alam ko na lahat. No. Of course, tulong lang talaga to. Ikaw pa rin naman din makakatulong sa sarili mo. So, I think malaking tulong din to, kaya ako siya ginawa. Kasi, di ba, nag-a-advise ako sa radyo, isa yun sa trabaho natin. So, mahirap din minsan na makakabasa ka ng mga judgments and comments na mali yung advice mo, dapat hindi ganyan, ganyan. Of course, tao lang ako, and hindi naman laging perfect yung advice na nabibigay ko. But, with this, I am able to understand more people and understand their emotions. Kaya ito talaga yung kinuha ko about emotions. And sometimes ako din hindi ko rin nakokontrol yung emotions ko. Para at least kahit paano, maiangat ko naman yung sarili ko na, hindi lang yan basta-basta nag-a-advise, kahit paano nag-aaral yan. Alam yun, yung ganun. Marami din ako natutunan. Hindi ko lahat ma-share sa inyo, pero isa sa mga natutunan ko sa pag-aaral kong ito is yung emotional intelligence. Na mahalaga pala talaga ang emotional intelligence. Of course, IQ and EQ, pareho silang importante, pero mas tumatagal ang emotional intelligence. So isa sa mga natutunan ko na kahit mataas yung IQ mo, kung hindi ka naman marunong makisama, magpigil ng galit, or umunawa ng feelings ng iba, hihirapan ka talagang magtagumpay in any relationships or kahit sa workplace. So, importante din siya sa workplace. And according to studies, ang EQ ay mas malakas na predictor ng tagumpay sa buhay at saka sa trabaho. And of course, kahit sa personal na buhay kaysa sa IQ. Kasi sa trabaho, di ba, kailangan ng teamwork, empathy, and communication skills. So kapag mataas yung EQ mo, kahit paano mo manage mo yung stress, matututo ka ng pagpapatawad, pagbabago, and of course, natakal din natin yung emotional empathy, which is very, very important talaga. Di ba, alam niyo naman nowadays, lagi sa Facebook yung narcissist, emotional intelligence, emotional empathy, yung mga ganyan. So, isa rin sa natakal ko yung mahirap magsabi na ang isang tao ay narcissist based lang sa napansin mo. Pero kapag halimbawa, 3 tao na yung nagsabi na malalapit dun sa taong yon, na nagsabi parang ganyan ka, parang narcissist ka or may narcissistic behavior ka, it's more likely to be correct. Kumbaga parang mas mataas yung possibility na baka nga, kasi 3 tao na eh. Kailangan mo lang ng even 3 people na magsabi na parang may something wrong sa'yo.